and peace to everyone. So today we will continue part 2 of the promises of God. Sabihin natin lahat, the promises of God. Napakadami po niyan, mga 3,000 sa New Testament pa lamang po. So we won't be able to finish all, but I'll give you the most important promises of God that we can relish, enjoy, and experience in our lives. Okay? So, gaano po ba kaimportante ang mga pangako? Kayo po ba ay nakapangako na? Lahat tayo, di ba? Lahat po nakapangako at napako na rin ang mga pangako natin. But sa Diyos po, kung bakit napaka-importante ng pangako ng Diyos is because we stand on the promises of God. Amen po ba? Our whole Christian life is based on the promises of God. At isa na nga po dito sa pangakong ito, kung bakit tayo nakatayo at naniniwala at nananampalataya tayo ligtas na. Ligtas na po ba tayo? Is based on the promise of God that if we confess the Lord Jesus. Na-confess na po ba natin? Na-deklara na po ba natin that Jesus is Lord? Sabihin nga natin, Jesus is Lord. Okay? And believe, naniwala ka sa iyong puso, believe in your heart that God raised Him from the dead, we are saved. Sabihin natin lahat, ligtas na ako. Ayan, dyan po nakabase ang ating Christian life. Itong buong pangako ng Panginoon sa atin na sino man ang maniwala kay Kristo, manampalataya, tayo po ay ligtas na. Kaya napaka-importante po that promises are kept. Amen? And it tells you about the person who keeps the promise, and at the same time, it tells you your worth. No? Ang Diyos po ay tapat at totoo, at lahat po ng pangako niya ay tinutupad niya. Amen po ba? So, nakikita din po natin kung gaano tayo kaimportante sa Diyos. Natutuparin niya. Hahawiin niya lahat. Matupad lang ang kanyang pangako. Okay? So, ang mga pangako po na hindi natutupad ay minsan nagbibigay ng disappointment sa isang tao, di ba? Pero wag niyo pong ididikit yon sa mga pangako ng Diyos. Lahat po ng pangako ng Diyos ay tapat at totoo. Amen? Kung sakaling hindi man nagkatotoo yan, baka naman hiniling mo na nanakawan mo yung bangko. Okay? O may hinihiling kayo na labas sa kalooban ng Diyos, hindi ho pwede ibigay yon ng Panginoon. No? Kailangan po ayon sa kalooban ng Diyos. Alright? So, yan po ang importance ng pangako. No? Kaya we praise God because we know Jesus was the one who was crucified. Siya po ang napako at lahat ng kanyang pangako ay natupad na at matutupad pa sa mga nananampalataya sa Kanya. Amen? Praise God. So, let's go to 2 Peter once again. This was our text last week. 2 Peter 1, verses 1 to 4. Okay, everybody, let's read it. Ayan, sabay-sabay po kayo na magbabasa. Ready and go. Mahina. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given to us all things pertain to life and godliness through the knowledge of Him by which have been given to us exceedingly great. You may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world
through last. Okay. So yan po ang ating natanggap last week. We have introduced the topic, no? And we know that sa salita niya, doon po nakapaloob ang lahat ng kanyang pangako. At dahil po sa mga pangakong ito na ating pong pinaniniwalaan, alright, ay nakakapartake, nakakabahagi tayo, alright, o nakakalahok tayo sa divine nature of God. Amen? Ang sarap makilahok, di ba? Sa divine nature of God. Example. So, example ko last week, hindi mo na kailangan mag-alala. Ano daw gagawin natin? Sabi, do not be anxious, but pray. Tayo na lang po ay manalangin. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Ayaw nyo sabihin. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Ayan, manalangin ka na lang. Yun ang ipapalit nyo dun sa action na yon. Alam nyo, napakahirap po nag-aalala, nakakatanda yan, nakakasakit ng ulo yan. Amen? Pero kung imbis na mag-aalala kayo, kayo ay mananalangin na lang dahil nagtitiwala tayo sa ating Diyos, wala ka ng problema. Amen? Dahil tapat siya palagi sa atin. So ba't ka pa mag-aalala? May option naman pala, manalangin ka. Amen? At bibigyan kanya ng kapayapaan, peace that surpasses all understanding. Kaya makakatulog ka, makakapahinga ka, dahil tapat ang ating Diyos. Amen? And so by that, you are already walking in the divine nature of God. Ang Diyos po ba ay nag-aalala? Hindi. Di ba? Si Jesus po, hindi nag-alala, nanalangin siya. Nanalangin siya sa Ama. At kaya tayo rin po, yan po ang ating magandang example. Do not worry, instead pray. Magtiwala. Ang panalangin po ay pagtitiwala sa ating Diyos. Amen? So, praise God sa kanyang mga pangako, nakakalahok tayo sa kanyang magandang sa kanyang divine nature. Okay? So, alam niyo po, ang tao, mahirap po pagkatiwalaan. Hindi ko sinisiraan ng tao. Kaya lang talagang ganon. Diba? May limitasyon kasi ang tao. Diba? Sasabihin ng isang tao, pupunta ako. O, abangan mo. Wala. Bakit wala? Diba? Kasi may nangyari sa bahay eh. May limitasyon eh. May mga pangyayaring minsan hindi maiwasan. Sabihin niya, hindi ako malilate. O, kamusta naman? Na late pa rin. Bakit? Kasi may traffic eh. Diba? Ganon lang talagang tao. Diba? Syempre, palulusutin nyo dahil alam nyo naman talagang may traffic. Di ba? O mangangako, anak, ibibili kita ng laruan. O pagdating doon sa Toy Kingdom, sasabihin sa'yo, ito na mami, ito yung gusto ko. Pagtingin mong ganyan, next time na lang anak ha, medyo wala sa budget. So maski gusto mo man ibigay, di ba? Mga magulang gusto naman talaga ibigay yung laruan. Kaya lang minsan, medyo over the budget. So, kaya sabi mo, next time na lang anak. Okay? So may mga ganun pong pangyayari na ang tao po, gustuhin man niya maging tapat at maging totoo sa kanyang pangako, hindi ho nila magawa. Di ba? Sincere naman nangako, kaya lang napapako din talaga minsan. Kaya minsan, dahil sa mga experiences natin sa mga tao, ayaw na natin magtiwala pag may nangako. Pero ibahin nyo ang Diyos. Huwag yung kumo, ang tao, hindi mo pagkatiwalaan, ang Diyos ayaw mo na rin pagkatiwalaan. Sabihin mo sa katabi mo, ibahin mo ang Diyos. Ang Diyos ay tapat at totoo. Amen? So, He is faithful. You can commit everything to Him. Okay? At by the knowledge of God, ito po mga pinag-aaralan natin ngayon, tumataas po yung pananampalataya natin. Bakit? Kasi sabi mo, oo nga, no? Tapat pala siya, hindi pala siya tulad ng tao. No? Na ang mga pangako ay napapako. Ang Diyos po ay tapat at totoo. Okay? At alam naman po natin, kunwari, baguhan ka pa lang bilang Kristiyano, ay minsan talagang hirap pa yung tao na magbigay ng kanyang trust sa Panginoon. Pero makinig ka lang at makinig ka na salita ng Diyos, makikita mo talagang dapat pagkatiwalaan ang Diyos. Amen? So, kung hindi man nangyari sa iyo yung hiniling, ito tatandaan mo. Hindi nangyari yan sa iyo dahil may mas maganda pang plano ang Diyos para sa iyo. Amen? Hindi ba tayo natutuwa? Hindi lahat ng ating prayer ay nasasagot. Kung lahat yon ay nasagot, napahama ka na. Ang mga magulang, hindi lahat ng hilingin ng anak ibinibigay. Bakit? Hindi dapat. That is good parenting. Amen po ba? Hindi mo bibigay, sabihin mo, 3 taon pa lang, sabi,
Mama, please give me 3,000. Bibigyan mo ng 3,000? Anong gagawin niya doon sa 3,000? Eh di pagdodrawingan niya yun ng kung ano-ano, gagawing eroplano. Di ba? So hindi lahat ng bagay na hinihiling natin, gaano mang kabuti yan, ay para sa atin talaga. So huwag kayo nagtatampo sa Panginoon, bakit ganun? Hiningi ko kay Lord, di nangyari. Kasi may mas magandang plano ang Diyos na mabuti para sa atin. Amen? So baguhin natin, i-delete nyo lahat yung mga garbage na, hirap katiwalaan ng Diyos. Hindi po. Ang Diyos po ay tapat at totoo. Merong mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Amen? So, ang mga tao po, pumapalya, no? Pero ang Diyos, hindi pumapalya. Kaya lesson learned, ang tunay lang dapat na bigyan ng full trust. Sabihin natin lahat, full trust ay ang Diyos. No? Sabi po sa Proverbs, tingnan niyo po ito trust in the Lord with all, sabihin natin lahat, all your heart, buong puso po yan. And, tingnan niyo lean not on your own understanding. So between the two, pagtitiwalaan mo ang Diyos o sarili mo, gaano mo bang kakilala sarili mo, piliin mo na ang Diyos. Huwag mo pagkakatiwalaan maski ang sarili mo. Ba't naman ganun, pastora? Kilala ko kaya ang sarili ko. Kilala mo ang sarili mo na minsan pumapalya ka rin. Di ba? Gaano man ka gusto mong gawin? Ka-sincere ka, Lord, hindi na talaga ako uulit. O kamusta naman? Di umulit ka ulit. Di ba? Kaya si Lord na lang pagkakatiwalaan ko. Si Lord na tapat, bagamat ako'y nagiging unfaithful, faithful pa rin ang ating Panginoon. Amen po ba? So can you see that only God can be trusted? No, maski nga sarili mo ikaw nga kilala mo na yung sarili mo, pero si Lord pa rin daw. Alam niyo ba, ako rin, hindi ako nagtitiwala sa sarili ko. Pagpupunta po ako dito sa harapan, lagi ko sinasabi, Lord, nag-aral na ako, pero kayo na ang magpaganda ng mensahe. Wala po yan sa kakayanan ko. I fully trust you in everything that I say and do. Okay? So, ganoon din po tayo. Pag pinagkatiwala natin sa Panginoon, alam niyo po, kayo po ay nakapahinga, great peace is in you, at mangyayari ang inyong mga kahilingan sa ating Panginoon. Amen? At kung kayo po, hindi ko sinisiraan ng tao pero tandaan nyo to, Diyos lang ang pwede nyo pagkatiwalaan. Kung kayo po ay may sikreto, ayaw nyo lumabas, huwag nyo nang sabihin sa tao, "Uy, promise huwag mo sasabihin maski kanino to Sabihin niya, oo, promise. O pagkatapos nun, wala pang 5 oras. Sabihin niya naman, "Uy promise nangako ako, hindi ko sasabihin. Sa'yo ko lang sasabihin to huwag mo sasabihin maski kanino." "Oh, promise. O pagkatapos ng 5 oras, nandun na. Kinukwento, sasabihin doon sa isa. Meron ba kayong sikretong gustong ayaw mo nang makalabas dahil ayaw mo ng condemnation sa iba? Kay Lord mo na lang sabihin. Lesson learned. Amen? Hindi, pastora, best friend ko yun. 2 years old pa lang kami na talaga magkadikit. Ang tao nagbabago. Ang Diyos, hindi magbabago. Amen? So, lesson learned, kay Lord mo na lang sabihin. Lahat. Alright? Now, ang sabi ko naman, full trust kay Lord. Ang tao, of course, an average, no? Average trust, pero yung sabihin mo talagang buong-buo, 'di ba? Kaya nga nagkakaroon mga disappointments Tiwalang-tiwala pa naman ako sa kanya. Kala ko pa naman gagawin niya. Biglang disappointed, no? Kasi nga tao. So magkaintindihan din tayo. Ganun talaga ang tao, no? Maging magpasensya din tayo, knowing that. But knowing that the Lord is trustworthy, He's true, sa Kanya mo lang lahat ipagkatiwala. Amen po ba? Alright? So, after you have done your part, sabi mo, Lord, ikaw nang bahala dito. Do not put your confidence on yourself. Nagkakamali po kayo. Put your trust only in God. Minsan nga, ang confidence natin naman, wala, bagsak. Huwag nyo rin pagkatiwalaan ang inyong fears. Do not trust your fears. Do not trust your doubts. Trust only in the Lord. Paano ba yung pastora? Ano ba ang sabi ng salita ng Diyos? Doon kayo titingin sa salita niya. Alright? At buhat sa salita niya, kung saan nakapaloob ang kanyang mga pangako, doon po tayo magbuhos ng lahat ng ating tiwala. Amen po ba?
Sabihin natin lahat, lesson learned. Si Lord lang ang pagkakatiwalaan natin. No? Pastora, asawa ko na to anak ko na to. Di ba nga pumapalya din sila? Kaya, kumbaga, pumalya man sila dahil hindi mo naman ibinuhos lahat, di ba? Pinagkakatiwala ko sa itong pera, ha? Sabi mo sa anak mo ganyan. Pero, pag-pray mo pa rin, na Lord, pinagkatiwala ko sa anak ko, sana naman magamit niya na maayos. Amen? So, ibig sabihin, may tiwala ka rin dyan. Kaya lang kay Lord, ang buhos na tiwala. Lalakipan pa rin natin ng panalangin. No? Although we, risk in trusting other people, pero kay Lord pa rin ang buhos na pagtitiwala. Kasi minsan, may sitwasyon nga Wala silang lakas para labanan yung mga sitwasyon na yon. Okay? Para hindi ka na-disappoint, hindi ka nabibigla. Bakit nangyari yun? Tapos bagsak na bagsak yung iyong pakiramdam. Pinagkatiwalaan ko pa naman. Ito sabihin sa'yo, kay Lord ka lang magtiwala. Amen? Alright? Maski powerful person pa yan, huwag mo ipagkatiwala ang sarili mo sa Kanya. Sabi po sa Psalm 146, 3-6, pakibasa, ready, and go! Happy is he who has the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God, who made heaven and earth, the sea and all that is in them, who keeps truth forever. Amen? So, maski na princess pa yan. Ibig sabihin ng princess, meron na siyang posisyon na mataas. Makapangyarihan na yan, pastore. Kaya nga pinagkatiwala ako doon sa gobernador, doon sa mayor. Okay, maski pa sila. Maski na all-powerful na sila sa lupa, huwag pa rin ipagkatiwala lahat sa kanila. Amen? And by doing this, you're receiving wisdom. Ganun pala yun. Kay Lord lang talaga ako. Bakit kay Lord? Kasi si Lord, siya ang may gawa ng lahat. Walang imposible sa Kanya. Amen po ba? Okay? Let's go to Psalm 118, 8-9. Basahin ulit. Ready and go! Ayan. Inulit ha. Paulit-ulit po. Mas mabuti pa daw magtiwala sa Diyos kesa sa mga may kapangyarihan. No? Right? So, one more time. Psalm 37. Psalm 37 verse 5-7. Ready and go. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. So, again, reiteration, no? Commit your way to the Lord. Trust also in Him. Bakit po? He shall bring it to pass. Ibig sabihin, mangyayari at mangyayari kung kay Lord mo ipagkakatiwala ang lahat. Amen? Pag sa tao, hindi ka sure. Di ka sure. 50%, 20%, pero di ka sure. Amen? Praise God. So we know we can trust God because of this knowledge that we have about Him. Right? Siya may lalang ng lahat. Ba't hindi mo sa Kanya ipagkakatiwala? Napakalaking kamalian na ang tao ang pagkakatiwalaan mo. Amen? Kaya nga pag may kontrata, di ba? Kailangan wag verbal. Pag meron kayong deal, makinig. Huwag niyo sabihin, tiwalang-tiwala ako, pastore. Sulat niyo yan, papirmahan niyo yan. Amen. Pastora, kamag-anak ko, lalo na. Sorry naman, pero lalo na. Pakitatakan, pakisulat. At, paanong tawag doon sa mga lawyer? Panotaryo niyo pa. Kailangan po yan. Mahirap po ang verbal. Di ba? Tagal na ko nang kilala yan. Papirmahan mo. Amen? Kasi, excuse me. Maski batas, hindi ka matutulungan kung wala kayong sinulatan. Wala kayong pinirmahan. Wisdom. Amen? Sa Diyos lang magtitiwala. Maski walang pirma.
Si Lord may kontrata na sa atin. Amen? Nangangako siyang tapat at totoo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pastora, ako ba'y karapat-dapat na makatanggap ng pangako na yan? Kung ikaw ay nakay Kristo ka na ba? Mananampalataya ka ni Kristo, kaya ikaw ay nakay Kristo na. Pero kung hindi ka nananampalataya sa Kanya, hindi ka kasali dito. Okay? So, mananampalataya, amen? Ang sabi dito sa 2 Corinthians 1:20, for all the promises of God. Sabihin natin lahat, all. Lahat walang yung except ito, walang ganon. Lahat ng pangako ng Diyos in Him. Ano po yung in Him? In Christ. Are you in Christ? Amen. O di kasali ka na dito. Yes na kagad ang sagot niya. Amen? And in Him, ano po yung in Him? In Christ, amen. So be it. Mangyari yan sa buhay mo. Amen? To the glory of God through us. So, sa kaluwalhatian po ng Diyos na lahat ng pangako niya ay yes and amen sa inyong buhay. Hindi siya nagsabi na mimili siya, ay, wag sa'yo, wag sa'yo. Hindi, basta na kay Kristo ka na, lahat ng pangako niya are yes and amen. Amen? Praise God. So, God, so powerful that nothing is impossible to Him. Sabihin natin, walang imposible sa Diyos. At sinabi rin po na walang imposible sa mga naniniwala sa Diyos. Naniniwala ka ba sa Diyos? Wala na ring imposible sa inyo. Amen po ba? Kasi ang pagkakatiwalaan mo naman ang Diyos eh. Pero kung sa tao ka magtitiwala, ayan na, ang mga maraming imposibleng bagay. Pero pag sa Diyos kayo nagtiwala, wala pong imposible sa Kanya. At walang imposible sa mga naniniwala sa Kanya. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Praise God. Okay? So, let's now go to the promises. 5 lang po ito out of the 3,000 sa New Testament. Hindi ho natin matatapos. Ibibigay ko lang po yung 5 importante, pinaka-importante. No? According to order siguro to. No? So, unang-una, number 1, our salvation. Ang ating pong kaligtasan. Yan po ang unang-unang importanteng ipinangako at nangyari na sa ating mga mananampalataya. Romans 10:9-11, please read, ready, and go! You will be saved, for is made unto salvation, for the scripture says, whoever believes on Him will not be put to shame. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin, na hindi na pako, kundi nangyari na. Sabihin natin lang, nangyari na. Tayo po ay mga ligtas na. Amen po ba? Bakit? Kasi kinumpisal mo, si Jesus ay Panginoon. Sabihin natin muli, Jesus, ikaw ang aking Panginoon. Kung hindi mo pa nagagawa yan, gawin mo na ngayon. Sabihin mo ngayon, Jesus, ikaw ang aking Panginoon. Amen. So if you confess that, pinasimple na po ng ating Panginoon. Walang hindi makakagawa niyan, di ba? Lahat kayang gawin yan. At maniniwala ka sa puso mo na siya ay binuhay muli, meaning to say, siya ay buhay, hindi siya patay, hindi siya nanatiling patay. Ang sabi po dito, ikaw ay maliligtas. Amen? At hindi daw tayo mapapahiya. Pagdating natin sa langit, hindi ka tatanggihan ng Diyos. Alright? Purely on the basis that you believe in the Lord Jesus Christ. Hindi dahil, ay naku, may ginawa ako masama. O sige, hindi ka na pwede. Hindi ho doon. Hindi ho basihan ang iyong ginawa. Ang basihan, nanampalataya ka ba sa aking anak na si Jesucristo? Pag sinabi mong opo,
then pasok ka na, nasa langit ka na. Amen? Praise God. So, yan po ang ating unang-unang pangako ng Diyos na pinaniwalaan, pinanampalatayaan, at ngayon we experience it today. We are now saved. Kasama na po dyan ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad na ang aking mga sala. Okay? Ano pang kasama dyan? Kapayapaan. There is now peace between us and God. There is no war. God is not angry with you. God is at peace with us. And what else? Eternal life. Buhay na walang hanggan ay sa iyo na. Amen? So yan po ang mga kalakip o kasama niyan. Marami pa po kasi salvation is actually all-inclusive. Lahat po ay nakapaloob na sa salvation. But for the sake of, being detailed, babanggitin ko pa ho yung iba. Kasi salvation is enough for all of us. Okay? So, praise God, tayo po ay nagtiwala and we are now enjoying the benefits of it all. Masarap ng matulog pag alam mong pag nagising ka, sakasakali man, sa langit ka mapupunta. Amen? Alam nyo ba, nung bata ako, yun po ang takot ko. Nung ako po I think I was in grade school, hindi ko alam kung saan ko nakuha yung takot na yon. Na, pag natulog ako, baka pagising ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta, sa langit o sa impyerno. Amen? So yun po yung takot ko nung bata ako. But praise God, because I believe in the Lord Jesus, I have knowledge of Him, at naptagpuan ko po ang pangako ng Diyos ever since I've been sleeping like a baby. Ang sarap matulog pag alam mong sa langit ang punta natin, ano man ang mangyari. Amen po ba? Walang takot. Amen. There is peace in a believer when you know that you are for sure going to heaven. Okay? At hindi na po tayo iiwan ng ating Panginoon. Ano po ang susunod na best promise? Ano sa palagay nyo? Well, yung iba sabi, Pastora, pera naman, pera. Well, maganda yan. Hindi naman pinagkait sa atin ng Diyos yan. Kasama yan. Pero alam nyo po ba, sa listahan, malayo yan. In fact, in the parable of the talents, you will find out that having money, is the last in the list of the most important things that God can entrust with you. Yun po nasa dulo. Sa mundo kasi baliktad palagi. Laging pera ang pinaka-top of the list. Pero sa Panginoon, huli yan. May mas importante, mas precious pang mga bagay apart from money. Okay? So, ang una na dyan ay ang kaligtasan natin. Amen po ba? Alright? So, in Christ Jesus, we have riches that is so different from the world's riches. Okay? Christ's riches is not the uncertain riches like money. Okay? So, uncertain po ang pera. Alam po natin yan. Maski nga sa stocks alam natin, taas-baba yan, di ba? So, ganun din po sa buhay natin. Alam natin, minsan meron, minsan wala, minsan, sapat lang, minsan, di ba? May iba-iba. So, gusto pa alam sa inyo ng Panginoon, yes, money is needed in this world, but that is the least. Least thing. Kaya doon sa parable po, sabi sa kanya, if you cannot be entrusted with the least, and they were talking about money, how can you be entrusted with much? With the true riches. Ang totoong riches ay kaligtasan, kapayapaan, yan po ang mas importante. Pero, sa mga tao sa mundo, pera. Pastora, pera. Pag-usapan natin, mamaya po yan kasi sa luhuli yan. Okay? So ano pa ang pinaka-importante bukod sa kaligtasan natin? Number 2, we have become children of God. Amen? Ano mas gusto mo? Kunwari, alukin ka ni Henry C. Bibigyan kita ng 1,000,000 o aampunin kitang bilang anak. Anong pipiliin mo? Be wise. Ampun ka na lang. Bakit? Kung nung SM niya, SM mo na rin, di ba? Aanin mo 1,000,000, isang araw na sales lang na isang tindahan yun doon. Di ba? Pero kung anak ka ni Henry C., then nasa iyo ng lahat, di ba? Nasa iyo ng lahat ng SM. Pero tayo, anak ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, nasa iyo na ang lahat. Mas importante yan kaysa sa pera. Di ba? Ang pera, hanggang dito lang yan sa lupa. Aanin mo yan sa langit. Mas matagal tayo sa langit. Amen?
Sa langit, hindi pwedeng outsider ka, kailangan anak ka ng Diyos. Sa langit, lahat anak ng Diyos. Amen? So, importante po, tayo po, malaman natin na dahil sa pangako niya, tayo po ay ngayon mga anak ng Diyos. Again, paano tayo naging anak ng Diyos? When you receive Jesus in your life. No? Nakasulat po yan sa John chapter 1. Whoever receives Him, they are given the right. Binibigyan kayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen? Sabihin natin lahat, anak na ako ng Diyos. Okay? So ever since you receive Jesus in your life, you are already a child of God. Diba? Yan ang pinakamas mahalaga kaysa sa pera. May pera ka nga, anak ka naman ng demonyo, o anong gusto mo dun? Diba? Hindi maganda yun. Huwag niyo sasabihin sa iba yun. Tayo lang. Tayo po ay anak ng Diyos. Kaya lahat ng sa Panginoon, lahat ng sa ating Diyos, tagapagmana na tayo. Amen? We are all now heirs of God and co-heirs of Jesus Christ. Naalala ko po yung story about Lazarus and the rich man. Sino nakakalala ng story? Taas ang kamay. Walang nakaalala. Ayun. Okay, Lazarus and the rich man. Si Lazarus po, hindi po siya yung Lazarus na nabuhay muli, na binuhay ni Jesus. Si Lazarus po ay napakahirap, no? Pero mayaman sa Diyos. Ibig sabihin, nagtitiwala naman siya sa Diyos. At merong isang napakayaman, hindi na nga siya pinangalanan. Pero rich man ang tawag sa kanya, no? Pero, though mayaman siya sa gamit, sa pera, pero alam niyo po ba, kapos siya sa Diyos. Hindi siya naniniwala sa Diyos. So, nangyari po doon sa story, by the way, that's not a parable, dahil pinangalanan si Lazarus. That's not a parable, real life po yan. Pinangalanan din si Abraham. Kaya ito po ay totoo, totoong pangyayari. No? So, pareha silang namatay. Si Lazarus nasa piling ni Abraham. Nasa bosom of Abraham. Mahirap siya dito, pero doon siya po ay na-comfort na. Wala nang hirap, wala nang sugat, wala nang sakit. Alright? Pero yung rich man, dahil siya ay hindi nanampalataya sa Diyos, siya po ay nandun sa hell. Okay? So nakita niya po, yung rich man, nakita niya si Lazarus sa kabila. Okay? Feeling mayaman pa rin. Tandaan niyo to, hindi nawawala yung feelings sa kabilang buhay. Alright? Hindi mo rin nalilimutan yung mga pangalan ng tao doon. In fact, mas marami ka pang kilala. Hindi naman niya inabot si Abraham, pero sabi niya, Abraham, Father Abraham, utusan mo si Lazarus. Aba, kilala niya si Lazarus. At nasa hell na siya, feeling mayaman pa rin siya. Sabi niya, utusan mo si Lazarus, patakan ako ng tubig sa aking mga labi. Dahil uhaw na uhaw ako. Pasong-paso na po siya dahil nasa impyerno po siya. Okay? So, ganun po naging kalagayan nila. Of course, if you know the story, please read the story. Ito po, ang nangyari po, sabi ni Abraham, hindi po pwedeng gawin ni Lazarus yan. Kaya sabi niya, sige, magpadala na lang dun sa mga kapatid niya para daw hindi mapuntahan yung kanyang kinalalagyan. Siya po ay nasusunog, no? Buhay na buhay ang isip, ang memory. Alam niya, mayaman siya dati, mahirap si Lazarus. Biro niyo, utusan pa si Abraham, utusan pa si Lazarus, di ba? Ganun po, mentality. Wala po tayong nakalimutan na nangyari dito sa mundo. Ganun po ang buhay sa kabilang buhay. But what a life that you will spend it in eternity in hell. Okay? Sa mga hindi nakakilala kay Jesus, yun po ang kanilang kalalagyan. Pero kung kilala nyo si Jesus, ang tunay na yaman, amen? Forever and ever, you will be comforted in heaven. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, pera o bayong? Di ba? Pera o bayong? Ang sagot po, bayong na lang. Yung malaking bayong ng pangako ng Diyos para sa atin, yun po ang ating kunin imbis na pera. Amen? So, maging anak ng Diyos ay sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesucristo. Okay? Romans 5:8-9, pakibasa. Ready and go! Amen. So we shall be saved from wrath through Him. Sa pamamagitan ni Kristo, hindi ka dadaan sa galit ng Diyos.
Akala ng mga tao, ay may baha ngayon, ang taas, ang dami namatay. Naggalit ang Diyos. Hindi pa ho yan. Wala yan. Hindi pa yan ang galit ng Diyos. Ha? Praise God, hindi na tayo mga mananampalataya, dadaan sa galit ng Diyos. Yung mga baha-baha na yan, hindi yun climate change yan at gawa ng mga tao yan, no? Pero hindi po yan ang galit ng Diyos. Okay? So, tayo po na mga mananampalataya ni Kristo Jesus, right? Hindi na po tayo dadaan sa galit ng Diyos. Sabi dito, we have been saved by His blood. Amen? Justified na tayo. We shall, pangako to, we shall be saved from the wrath through Him. Kaya hindi mo na mararanasan ang galit ng Diyos. Amen? Praise God. So, I don't have time to talk about the wrath of God. Sa end times po yun. Pero sabi mo sa katabi mo, hindi ka dadaan doon. Pangako ng Diyos yan. Amen? Praise God. So, safe na tayo, kaya kasama tayo doon sa mga, He crowns them with loving kindness and tender mercies. Yan po sabi sa Isaiah. No? Tayo po'y pinapalibutan ng kanyang kabutihan at ng kanyang habag. Right? So, yun po ang makita natin, yung kabutihan ng Diyos at ang habag ng Diyos sa atin. Alright? So, yan po ang pangako ng Diyos sa atin. Pangatlo, hanggang 5 lang to, pangatlo na tayo, wisdom of God. That's the next on the list. Basahin po natin, James 1-5. 1 verse 5. Ready, and go! Lacks wisdom? Let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach. And ano mangyari? It will be given to him. Amen? So, ganun lang po kasimple. Kulang ba kayo sa wisdom? Kasi minsan meron tayong mga sitwasyon, no? Lord, paano bang gagawin ko dito? Kailangan ko ng solusyon. Pag kailangan nyo ng solusyon, lapit lang kagad sa Panginoon. Bibigyan ka liberally or generously. Yung hiningi mo, sobra-sobra pa. Sukdulan ang kanyang ibibigay. Amen? At hindi kanya sisitahin. No? Without reproach yan. Ibibigay daw po sa inyo. Pangako ng Diyos. Amen? So hindi mo kailangan mag-alala. By this, you can participate again in the divine nature of God. Hindi ko kailangan mag-alala, pwede akong matulog na mahimbing, pwede akong kumain na hindi nahihirapan at nabubulunan. Bakit? Bibigyan ako ng wisdom ng aking Panginoon. Amen? Ligtas na ako, hindi na ako dadaan sa galit ng Diyos. Amen po ba? So we are participating. Children of God are at rest. Sabi mo, I am at rest. Peace, at peace ako. Amen? So bakit? Kasi lahat ng pangako niya ay totoo. Ligtas ka na, anak ka na ng Diyos, may wisdom ka pa galing sa Panginoon. Amen? Praise God. So, marami po na iniisip, pera na lang, pastora. Hindi, nagkakamali ka. Pag may pera ka, wala kang wisdom, talo ka. Lulubog ka pa niyan sa utang. Alam niyo yung mga storya ng one-day millionaire, no? Nanalo sa loto, nanalo sa ganyan. Alam niyo po ba, after nila magamit yung pera na yon, minsan negative pa, mas malala pa sila sa inumpisahan nila. Dati naman walang utang, pero dahil sa bili dito, bili doon. Sabi niyo, hindi pastora, maraming pera. Paano naman sila napalubog pa sa pera? Ang dami na pong story ng mga NBA players na ganyan. So, syempre, NBA, di ba? Milyon yan eh. Milyon ang bayaran dyan eh. So, after nung contract, naging millionaire sila. Bumili ng pinakamalaking mansyon. Bumili ng mga mamahaling sasakyan. Lamborghini, Porsche, kung ano-ano mga sasakyan. Alam niyo mo, pag-maintain nun, milyon din. Di ba? So, kung aasahan mo yung pera mong yon, pag minentain mo yung bahay mo, yung swimming pool mo, yung mga kotse mo, turnilyo lang nun, libo-libo na babayaran mo eh. Di ba? Kaya they end up, no? They end up on a negative. Mean to say, hindi lang may natira sa kanila, negative pa. May kaso pa sila. Bakit? Kasi walang wisdom. So kung papipiliin ka, pera o wisdom, piliin mo wisdom. Amen? Amen po ba? Yan po ang pinili ni Haring Solomon. Kaya lahat, bukod sa wisdom, ibinigay din sa kanya ng Diyos.
Amen po? So, mahirap po ang get rich quick scheme. Uy, yayaman ka dito. O, 1 linggo lang, mayaman ka na. Alright? Get poor quick din yan. Mas maganda pa yung dahan-dahan mo binild up ang iyong wealth sa wisdom ng Panginoon. Nag-umpisa ka sa maliit, palaki ng palaki. Marami ka natutunan along the way. Pero yung biglaan, wala ka natutunan along the way. Hello? Ang bilis mawala nun. Kaya yung mga nag-uumpisa sa maliit, pasalamatan nyo ang Diyos. Lord, salamat sa maliit nito. Ang dami kong matututunan. Ang dami kong wisdom na mahihingi sa inyo kung paano ko gagamitin ito. Kaysa yung andyan na, yung biglang dami yan, walang wisdom na doon eh. Bakit? Ani mo pa wisdom, gamit lang ng gamit. Diba? Pero kung dahan-dahan mo na build yung business mo, yung wealth mo, alam nyo ba, yung mga dahan-dahan, sila yung maingat at matalinong gumamit ng pera. Kasi alam nila yung value. Amen? Huwag magagalit yung mga anak. Minsan kasi yung mga anak, pag binibigay mo lang laging ganyan, hindi nila alam yung value eh. Kaya kung makagasta ng McDonald's, yan ganyan na, pa! Di ba ikaw naman, iniisip mo, McDonald's ba o doon na lang sa may turon? Di ba nag-iisip ka pang gano'n minsan eh? Bakit? Alam mo yung value ng pera eh. Di ba? Kinita mo yun buong araw, tapos yung pamilya mo, isang kainan lang, ubos na yung kita. Di ba? So, nagkakaroon ng wisdom when you build up your business that way or your wealth that way. No? Pero yung mga binigyan mo lang, walang value yun eh. No? So, praise God, we have the wisdom of God. Magsimula ka man sa maliit, lalaki din yan sa wisdom of God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pastora, kailangan naman talaga ng pera. Totoo naman yun. Lahat tayo. Wala ditong hindi kailangan ng pera. Lahat po tayo, no? Kasi may bayarin tayo, may pinag-aaral tayo, may pinapakain tayo. Well, yan ang po kagandahan. When you have wisdom, kasama na po dyan ang kaperahan. Okay? Yan po ang kasamang pangako ng salita ng Diyos. Okay? Iyan po ang bonus. Proverbs chapter 3. Let's read. Ready? And go! Ayan na. You found wisdom na. And the man who gains understanding, bakit? For her proceeds, yung kita niya, ano daw? Are better than the profits of silver and her gain than fine gold. She is more. Ang alin, wisdom is more precious than rubies. And all the things you may desire cannot compare with her. Length of days is in her right hand, in her left hand, ano daw? Riches and honor. O, tanong, wisdom o pera? Wisdom na. Kasi kalakip niyan ang pera. Amen? Hindi lang pera, honor kasama pa. Hindi sinora honor. 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 Okay? So, haba ng buhay ay ibibigay din sa iyo kapag may wisdom ka. Pag may pera ka, wala kang wisdom, iiksi ang buhay mo. Amen. Lahat ng lechon, bibilin mo. Lahat ng alak, tutunggain mo. O, paano yan? Pero pag may wisdom ka at nagkaroon ka ng pera, iingatan mo ang sarili mo. Amen? Praise God. So, all in kapag may wisdom of the Lord. No? So, in the New Testament, dito po when you find wisdom. No? So, paano ba natin mahahanap yung wisdom? Ni-reveal na po. Right? Sa Proverbs kasi po, puro find wisdom, get wisdom. No? Laging hanapin mo yan, piliin mo yan. Okay? Pero hindi pinapangalanan kung sino yung wisdom. Brothers and sisters, sa New Testament, para sa ating mga mananampalataya, pinangalanan na kung sino ang wisdom. Alam niyo kung sino? Jesus is our wisdom. Sabihin nga natin yon, Jesus is my wisdom. Okay, babasahin ko lang po, wala po dyan yan. 1 Corinthians 1:30 sa New Living Translation. God has united you, okay, yes you, with Christ Jesus. For our benefit, God made Him to be wisdom itself.
Christ made us right with God. He made us pure and holy, and He freed us from sin. So, Jesus Christ has been made unto us what? Wisdom. Wisdom po si Jesus. Kung sa Book of Proverbs, hindi siya pinangalanan, sa New Testament, pinangalanan si Jesus, ang ating karunungan. Amen? Kung meron kang Jesus, meron ka ng karunungan. Amen po ba? Paano pa yung pastora? Okay, of course, the wisdom of God is in you. But minsan din natin makapa, di ba? Nasa salita niya. Salita ng Diyos, basahin natin. Tapat at totoo ang salita ng Diyos. Pag nabasa po natin salita ng Diyos, madali na pong mag-differentiate, ito ba o hindi? Ito ba ang kukunin ko o hindi? Ito ba paniniwalaan ko o hindi? Paano? Sa salita ng Diyos. So brothers and sisters, hindi ko may cellphone na tayo, nakalimutan na natin ang ating Bible. Do you know that they found out? Science na to, hindi itong mga Christian. Reading the Bible, 1 time a week, wala masyadong difference. 2 times a week, wala. But they found out, 4 times a week, alright, they have better health. Science ang nakadiskubre, ha? They have better health. What else? They think better. Emotionally, more stable sila. Okay? So, depression, nawawala sa tao when they read the Bible straight for 4 days. Just for 4 days, they saw the difference. Okay? So, ano pa iniintay natin? Ang salita ng Diyos ay gamot para sa ating katawan. Amen? Healing to our bodies. Alright? So, once we find out that Jesus Christ is our wisdom, lagi tayong tumuon kay Kristo Jesus. Alam niyo po ba, patotoo po to sa FCI, marami po dito nagmula sa wala, ngayon pinayaman na ng Panginoon. Ang dami po dito. Alright? So, sila na po magpatotoo sa inyo, pero babanggitin ko lang po iba, yung dati na naghahanap siya ng trabaho sa secular world, narinig niya at napakinggan niya muli ang salita ng Diyos. Ngayon, nagbe-bake na siya at marami po siyang dinidistributan. Si Blessy to, pinaalam ko kay Blessy, sa Tagaytay, sa Silang, sa Amadeo, ng mga goods niya. Dating, empleyado lang siya, pero ngayon, talaga namang ang dami niya na pong dinidistributan. No? Meron din tayong member na gusto niya maging coffee owner, coffee bar owner, no? Coffee shop owner. And natagpuan niya po ang wisdom, pakikinig ng salita ng Diyos. Nabanggit ko po kasi nung dati, gusto niyo maging owner ng coffee shop? Okay, mag-apply ka muna sa coffee shop. Mag-apply ka sa Starbucks. Okay, pinapasahod ka na, libre pa ang training. O ngayon, may-ari na po siya ng mga franchise ng mga coffee shops, di ba? At mga coffee, mga chains, ganyan. So meron din tayo dito, nag-umpisa nagtatrabaho siya sa salon. O ngayon, meron ng sariling salon at may extension pa siya. Purihin natin ang Diyos. Amen? Talagang ang Diyos ang nagbibigay ng yaman. Pero bago yan, wisdom muna. Sabihin natin lahat, wisdom muna. Kalakip na po ang yaman. Amen? Praise God. So, again, pera o wisdom? Wisdom. Amen. Marami pa pong pangako ang Diyos, which we don't have time, but I encourage you, please read your Bibles because it will really show you all the good promises of God. Next, at ito pong kasama sa listahan natin. Number 4, pera o kalusugan. Kalusugan na lang. Pera mo, gagastusin mo lang sa kalusugan, di bali na. Di ba? Maski simple lang ang iyong kinakain, pero malusog ka, ang sarap kumain. Mag-aagawan pa kayo, maski bagoong lang ulam nyo, ang sarap. Pero kung ikaw ay may sakit, dahil hindi mo pinili ang kalusugan, di ba? Ang sarap man ng ulam mo, mechado man yan, o di ba, lechon. Ang hirap, hindi ka na makakain, bawal na, 1 kutsara na lang. Di ba? So, piliin natin ang kalusugan. At ang kalusugan, nakakamtan kay Kristo Jesus. Amen? Siya po ang nag-provide. Kaya po tayo may kalusugan, may kagalingan, nangyayaring kagalingan sa ating katawan dahil sa natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.
Kung hindi niya ginawa yon, if his body was not broken, if he did not take the stripes, wala pong kagalingan para sa atin ngayon. Salamat aming Panginoon, tinanggap mo lahat ng palo sa iyong katawan. Lahat ng bugbog, tinanggap mo para sa aming kagalingan. Amen? That's the only reason why He allowed Himself to be, tortured that way. By His stripes, we are healed. Amen? So, hindi po nakukuha yan sa yaman. Kasi, pastora, pag mayaman ka, pwede kang magpagaling. Well, sabihin nyo yan kay Stephen Jobs. Lahat na ng pera siguro, lahat ng klaseng, pwede siya magpatayo ng hospital para lang sa sakit niya. Pero hindi po hindi po ganon. So, may kalusugan po galing kay Kristo Jesus. Okay? So, speak the words of healing because Jesus already made a way for our healing at the cross. Isaiah 53 verse 5 says, but He was, sige po, basahin natin, malakas. For our transgression, He was bruised, nabugbog, for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes, we are healed. Amen? Lahat po yan, tinanggap niya para sa ating kagalingan. Amen? So declare the word, healing is already available. Sabihin natin lahat, magaling na ako kay Kristo Jesus. Amen. One more time, I am healed by the stripes of Jesus. Amen. At kung meron po may sakit, panalangin po natin sila, no? Because James 5:14, since alam natin, available na ang kagalingan, alright? James 5:14, sabay-sabay, ready and go. Anointing him with oil. And the prayer of faith confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective of a righteous man avails much. Yan, pangako po yun ng Panginoon. Di ba? Na kung pag-pray po kayo, kayo po ay gagaling. No? So, pag-pray natin ang bawat isa, may narinig kayo o may sakit, pag-pray po natin. Now, again, pangako yan ng Panginoon, di ba, Pastora? Bakit may namamatay pa rin? Pinag-pray ko naman, Pastora. Ako rin, ganun. Pinag-pray ko naman, kaya lang hindi pa rin. Well, you know what? Marami pong mga aspeto dyan. And that's a question that a lot of Christians been asking, no? Well, you know what? Marami pong bagay ang in play. Isa po dyan ay yung kalooban ng tao na may sakit. There are times, ayaw na ng tao, huwag niyo nang pigilan. Ayaw na niya eh. Anong gagawin niyo? Diba? Mas gusto pa nila pumunta na sa langit. We have to respect that because you don't know what they're going through. Hindi niyo alam yung hirap ng katawan nila. Diba? Kayo hindi, mabuhay pa, mabuhay pa, mabuhay pa. Ang gusto niya, go na kay Lord. Panatag na siya eh. Panatag na siya. So, minsan, yung iba kinokondem, bakit mo naman sinasabi yan? I rebuke you. Talagang yun na yung pananampalataya niya. You know? Have that peace in your heart that they are at peace. At peace sila sa kanilang pupuntahan. Right? Because that's not easy. Most people would strive to get well and be, alive. That's not natural. Tandaan yan, hindi natural yan. Para gustuhin na ng tao na, na isang believer na, let me go, I want to go back to the Father. Okay? That is supernatural faith going on there. Because most people would like to live on. Maski na may masakit sa katawan, sabihin nila, hindi, gusto ko pang mabuhay. Okay? So, respect those that have that. No? So, pag pinag-pray mo na at hindi pa rin gumaling, alright, most probably, they have their own will working. Mas gusto na nilang umuwi sa Panginoon. At marami na po akong kilalang ganyan. Okay? So, we respect that. So, but also remember, para doon sa mga gustong gumaling, may kagalingan na para sa atin. Tinapos na to ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kaya sabihin mo sa katabi mo, may kagalingan para sa iyo. Amen? So, Brother Bob,
Yan po ang ating mga pangakong na ibigay sa atin ng Panginoon, may kagalingan na. So once again, let me read this to you in Psalm 103 verse 1 to 5. Sabi po dito, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, all His promises." Huwag niyong kakalimutan. Ano po ito mga to? Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you, pinapaligiran ka ng loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Nakakabata, nakakalakas ang kabutihan ng Diyos. Alalahanin niyo ang kabutihan niya. Alalahanin niyo lahat ng pangako niya. Magbibigay sigla at kabataan. Sabihin natin lahat, kabataan. Yung mga naghahanap ng youthfulness, natagpuan na natin ang sagot. Ang pangako ng Diyos ay tapat at totoo. Huwag niyong kakalimutan at babata kayo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Huwag tayo maiinggit sa yaman ng mundo. No? Ang tunay na yaman ay na kay Kristo. Amen? So, Father, we thank you today as we relish, enjoy, and cherish lahat ng pangako mo. Salamat, Panginoon. Tunay nga, nakakabata ng aming puso. Nakakasigla ng aming damdamin. Everything is in order. You are for us and you are not against us. Kaligtasan ay amin na. Kapayapaan ay amin na. Wisdom mo ay amin na. Kalusugan na provide mo na. Kaya nagpapasalamat kami sa inyo, Panginoon. You have given us all precious things for life and for godliness. Kaya ngayon, we partake of your divine nature. That nature that has no worries. Yung nature na walang takot sa puso, kundi puro kagalakan dahil sa iyong natapos na gawa. Maraming salamat. Hindi kami mag-aalala dahil alam naming mahal na mahal niyo kami at hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, aming Panginoon. At lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Come on, let's bless the Lord. Praise God. May natutunan po ba tayo? Amen. Praise God. So yun ang lagi niyong aalalahanin. Lahat ng pangako ng Diyos at lahat na natupad sa inyong buhay. Amen? So praise God. So this morning, if you did not receive Jesus yet, this is your wonderful opportunity. Sabihin mo lang, Jesus, ikaw na ang aking Panginoon. Sige, sabihin mo yan, Jesus, ikaw na ang aking Panginoon. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran ng aking mga sala. Ako'y pinatawad mo na. Ako ay malaya na. At makikita kong magbabago ang aking buhay dahil sa iyong salita at dahil sa iyong pangako. Tinatanggap ko ang lahat ng iyong kabutihan sa pangalan mo, Jesus. At lahat ay magsabi na, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. All right, so today we give to the Lord. This is grace giving. Dahil tayo po ay biniyayaan na ng Panginoon, malaya po tayo makakapagbigay ngayon. Hayaan nyo na kayo po ay i-lead ng Holy Spirit. As the Holy Spirit leads you, give today. Nagbibigay tayo, nag-aalay tayo sa ating Diyos na siya nagbigay sa atin ng lahat. So give your best today and know that, it says here, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yes, mayaman po ang ating Panginoon, yet for your sakes, He became poor, that you, through His poverty, might become rich. Amen?